Mga Kairos, grabe, mainit na naman ang usapan online. Sa gitna ng katahimikan ng Team Kalengap, biglang may sumabog na issue. Isang account na nagpapakilalang mama ni VNC ang pumasok umano sa live ni Kuya Val at nag-iwan ng mabibigat na salita. Pero eto ang twist, maraming netizen ang hindi kumbinsido. Sa comment section pa lang, halata na agad ang duda ng mga tao. Sigurado ba kayong siya yan? Parang iba ang tono ng pananalita, bakit ngayon lang lumabas? Sunod-sunod na tanong ang bamaha. Hindi raw tugma ang paraan ng pagsasalita sa pagkakakilala nila sa tunay na mama ni VNC. Kaya tuloy, mas lalong lumakas ang hinala, baka hindi ito ang totoong account, baka may nagpapanggap lang. At dito na nagsimula ang mas mabigat na usapan, mga Kairos. May ilang netizens na nagsasabing posibleng may mga wakwak o mga oportunista na nakikisawsaw sa issue. Yung tipong gumagawa ng ingay para sa pansariling pakinabang, para makakuha ng atensyon, simpatiya, o baka pera. Masakit pakinggan, pero ito ang realidad sa social media ngayon, hindi mo agad masasabi kung sino ang totoo at sino ang may ibang agenda. Habang lumalaki ang gulo, isang mahalagang detalye ang hindi dapat kalimutan, walang kaalam-alam si Kalengap Rab sa nangyayaring ito. Sa mga oras na nagkakagulo online, nasa Korea siya, tahimik na nagbubonding kasama ang kanyang pamilya at si Edo. Ibig sabihin, wala siyang direktang kinalaman sa isyu na biglang sumiklab dito sa Pilipinas. Samantala, si VNC naman ay nananatili sa Pinas. At ayon sa mga lumalabas na usapan, tila handa siyang harapin ang anumang hamon na ibabato sa kanya. Pero ang tanong ng karamihan, bakit kailangan pang umabot sa ganito? Bakit tila may gustong kontrahin o sirain ang Kalengap, gayong malinaw sa maraming tao na tumutulong lamang sila? Dito na pumapasok ang mas malalim na tanong, mga Kairos. Kung talagang walang kasalanan ang Kalengap, bakit sila ang tina-target? Kung sila ang tumutulong, bakit sila pa ang gustong ipatupad sa Tulfo? Sa totoo lang, nakakagulat at nakakalungkot isipin. Yung mga taong nagbibigay tulong, sila pa ang nadadawat sa intriga. Pero hindi rin natin pwedeng baliwalain ang nararamdaman ng publiko, lalo na kung may mga kahinahinalang kilos na lumalabas. Sa ngayon, isang bagay muna ang malinaw, hindi pa kumpirmado kung sino talaga ang nasa likod ng account na iyon. At habang wala pang malinaw na ebidensya, mas makakabuti na maging maingat sa pagbibigay ng hatol. Dahil sa panahon ngayon, isang maling akala lang, pwedeng makasira ng pangalan ng isang tao. Pero hindi dito nagtatapos ang kwento, mga Kairos, dahil sa susunod na mga pangyayari, mas lalong lalalim ang misteryo. Sino nga ba talaga ang nasa likod ng kontrobersyal na account? At ano ang tunay na motibo nito? Mga Kairos, kung iisipin natin ng maigi, parang may mali talaga sa takbo ng isyung ito. Bakit? Kasi habang walang malinaw na ebidensya, ang bilis agad ng iba na magturo ng daliri laban sa Team Kalengap, lalo na kina Kuya Val at Kalengap Rab. Pero tanungin natin ang sarili natin, may konkretong basehan ba, o puro hinala lang? Kilala natin si Kuya Val, diretso magsalita, oo, pero malinaw ang intensyon, tumulong at magbigay linaw sa mga sitwasyon. At si Kalengap Rab, hindi na kailangang patunayan pa ang track record niyan. Ilang pamilya na ba ang natulungan? Ilang buhay na ba ang nabago dahil sa malasakit nila? Kaya kung may biglang lalabas na account na magpapakalat ng ganitong klaseng akusasyon, natural lang na magduda ang maraming netizen. Hindi dahil binabaliwala ang issue, kundi dahil gusto nilang siguraduhin ang katotohanan. Ngayon, usap-usapan pa ang salitang, ipapatulfo. Sige, itanong natin ng direkta, sigurado ba kayo na papanigan kayo ni Tulfo kung sakaling umabot doon? O baka naman ginagamit lang ang pangalan para manakot at gumawa ng ingay? Hindi porket binanggit ang Tulfo, automatic na may mali na agad ang kabilang panig. Sa dami ng dumadaan sa ganung platform, ang unang hinahanap doon ay ebidensya, malinaw na kwento, at consistency. At dito pumapasok ang isa pang anggulo, mga Kairos, paano kung ang lahat ng ito ay gawa-gawa lang ng ilang taong gustong manggulo? Yung tinatawag ng iba na, wakwak, mga taong nakikisawsaw para sa sariling interes. Hindi natin sinasabing totoo agad, pero hindi rin natin pwedeng isantabi ang posibilidad. Lalo na kung may mga hindi tagmang detalye, at may mga galaw na parang planado para lang magpasiklab ng issue. Isipin ninyo, kung tunay na may problema, bakit hindi dumaan sa maayos na usapan? Bakit sa comment section agad, at sa live pa mismo, ilalabas?
Bakit tila may gustong makakuha ng simpatiya ng publiko imbes na ayusin ang bagay ng pribado? Yan ang mga tanong na dapat sagutin bago tayo humusga. At habang nangyayari ang lahat ng ito, tandaan natin, wala si Kalenga Prab sa Pilipinas. Nasa Korea siya, kasama ang pamilya, nagpapahinga kahit papaano sa gitna ng sunod-sunod na pagtulong niya sa iba. Samantalang dito, may mga taong tila sinasamantala ang pagkakataon para gumawa ng ingay. Hindi ba parang unfair? Kaya sa puntong ito, mga kairs, mas makabubuti na maging mapanuri tayo. Huwag agad padala sa emosyon. Huwag agad maniwala sa mga account na hindi pa name-verify. At higit sa lahat, huwag agad husgahan ang mga taong napatunayan na ang kanilang malasakit. Dahil sa totoo lang, kung ito man ay isang malaking panlilinlang, hindi lang pangalan ng Kalenga ang sinisira, kundi pati ang tiwala ng publiko sa mga taong tunay na tumutulong. Pero teka, habang pinagtatanggol ng iba ang Kalenga, may mga bagong detalye pang unti-unting lumalabas. At dito na mas lalong umiinit ang usapan. Ano nga ba ang susunod na revelasyon? Totoo nga bang may mas malalim pang dahilan sa likod ng account na ito? Mga kairs, sa gitna ng init ng usapan, sandali muna tayong huminahon at mag-isip ng mas malalim. Hindi lahat ng nakikita natin online ay agad-agad dapat pinaniniwalaan, at lalong hindi lahat ng problema ay kailangang idaan kaagad sa publiko. Kaya sa mga solid supporters ng Team Kalenga, ito ang isang mahalagang paalala. Kung sakaling totoo man ang ilan sa mga paratang o may hindi pagkakaunawaan sa likod ng isyong ito, mas makakabuti na pag-usapan muna ng maayos at pribado. Hindi agad-agad ang solusyon ay ipapatulfo. Tandaan natin, ang paglapit sa ganung platform ay para sa mga sitwasyong wala ng ibang paraan, yung tipong lahat ng usapan ay sinubukan na pero walang nangyari. Isipin ninyo, mga kairs, kung may pagkakataon pa naman na maayos ito sa mahinahong usapan, bakit hindi muna doon magsimula? Baka sa bandang huli, kayo rin ang mapahiya kung sakaling lumabas na may kulang o mali sa impormasyong hawak ninyo. Hindi biro ang paglalabas ng isyu sa publiko, kapag nailabas na yan, wala nang bawian. At sa panahon ngayon, napakadaling gumawa ng kwento, mag-edit ng screenshots, o magpanggap online. Kaya bago tayo sumugod sa matinding aksyon, siguraduhin muna natin na kumpleto ang detalye at malinaw ang katotohanan. Dahil kung hindi, baka ang inaakala nating laban para sa tama ay mauwi sa maling paratang. Para naman sa mga naninindigan sa Team Kalenga, patuloy lang sa pagiging mapanuri. Suporta, oo, but with wisdom. Hindi porket kakampi natin, ipaglalaban na agad kahit hindi pa klaro ang buong kwento. At hindi rin porket may akusasyon, ibig sabihin ay totoo na agad. Kailangan pa rin ng balanse. Sa kabilang banda, kung may mga taong tunay na nasaktan o may hinaing, may tamang paraan para ilabas ito. Hindi kailangang gawing gulo agad. Dahil ang tunay na layunin ay malinawan at maayos ang sitwasyon, hindi ang magparamihan ng kampi o magpalakihan ng issue. Kaya ang mensahe natin ngayon, mga kairs, usap muna bago aksyon, linaw muna bago akusasyon. Dahil sa dulo ng lahat, ang mahalaga ay hindi kung sino ang panalo sa argumento, kundi kung ano ang totoo at makatarungan. Pero teka, mukhang hindi pa dito natatapos ang lahat. May mga bagong galaw na naman na napapansin ng netizens, at posibleng magbago ang direksyon ng kwento. Ano nga ba ang susunod na mangyayari? Mas lalala pa ba ang issue, o may chance pa itong maayos? Mga kairs, dumating na tayo sa pinaka-critical na bahagi ng isyong ito. Sa dami ng haka-haka, emosyon, at paratang na lumutang, iisa lang ang malinaw, hindi pa buo ang katotohanan. Sa kabila ng lahat, nananatiling tahimik si Kalenga Prab, patuloy sa kanyang ginagawa sa Korea kasama ang pamilya at si Edo. Walang pahayag, walang depensa, pero kung tutuusin, minsan ang katahimikan ay hindi kahinaan. Minsan, ito ay tanda na hindi mo kailangang pumutol sa ingay kung alam mong wala kang ginagawang mali. Si Kuya Val naman, patuloy lang din sa pagiging matatag. Hindi natin may kakaila na sanay na siya sa mga ganitong intriga, pero hindi ibig sabihin nun ay dapat na lang tanggapin ang mga akusasyon ng walang basehan. Kaya sa mga nanonood at sumusubaybay, malaking papel ang ginagampanan ninyo ngayon, kayo ang magdedesisyon kung alin ang paniniwalaan ninyo, ang ingay o ang katotohanan. Ngayon, balik tayo sa pinakaugat ng issue, yung account na nagpapakilalang mama ni VNC. Hanggang ngayon, wala pa ring malinaw na patunay kung ito nga ba ay totoo o isang nagpapanggap lamang.
At hanggat hindi ito napapatunayan, lahat ng paratang ay mananatiling duda, hindi katotohanan. At doon sa mga nagsasabing, ipapatulfo, muli nating itanong, handa ba talaga kayo sa kahihinatnan? Dahil kapag umabot na sa ganung level, hindi lang isang side ang masusuri, lahat kayo dadaan sa matinding pagsusuri. Lahat ng detalye, lahat ng galaw, pwedeng ilabas. At kung sakaling mahina ang ebidensya, baka imbes na makakuha ng simpatsya, ay mapunta pa sa kahihiyan. Kaya sa huling mensahe natin, mga Kairos, huwag padala sa init ng emosyon. Huwag agad maniwala sa hindi pa kumpirmado. At higit sa lahat, huwag basta-basta man-ire ng pangalan kung wala namang matibay na basehan. Dahil sa mundong puno ng ingay, ang tunay na panalo ay yung marunong maghintay ng katotohanan. Sa ngayon, ang laban ay hindi pa tapos. Marami pang pwedeng mangyari. Pwedeng may maglabas ng ebidensya, pwedeng may umamin, o pwedeng tuluyang mamatay ang isyu kapag napatunayang walang katotohanan ang lahat. Pero isang bagay ang sigurado, ang katotohanan, lalabas at lalabas din. Ako si Kaertz, at ito ang inyong naging gabay sa isyung gumugulantang ngayon sa online world. Kung gusto ninyo ng ganitong klaseng update, real talk, walang halong bias, at diretsyong opinyon, siguraduhin lang na naka-follow kayo at nakaabang sa susunod nating content. Hanggang sa muli, mga Kairos, stay aware, stay wise.